months into weeks, weeks into days, days into hours. It is ridiculous how fast time is going by while trying to figure out what exactly is happening, because it seems like something shifted after 2000 and then something shifted after 2020. I am not the only person that has experienced this. There are millions of people that have experienced this same thing. Space-time continuums being and they discovered that there is a very real phenomenon that is happening that is causing time to speed up. Kung noong bata pa tayo ay tila napakahaba na ng isang araw, ngayon ay parang dumadaan na lamang ang mga linggo at buwan nang hindi natin namamalayan. Ngunit ang tanong, talaga bang bumibilis ang oras o may magandang paliwanag ang mga eksperto dito? Tara at sabay-sabay nating alamin. Isa sa pinakamahalagang paliwanag ay ang tinatawag na proportional theory of time perception. Ayon dito, habang tayo ay tumatanda, ang bawat taon ay nagiging mas maliit na bahagi ng ating kabuuang buhay. Halimbawa, para sa isang 10 taong gulang, ang isang taon ay 10% ng kaniyang buhay. Kaya tila mas mahaba at makabuluhan ito. Ngunit para sa isang 50 years old, ito ay 2% na lamang. Kaya mas mabilis ang pakiramdam ng pagdaan nito. Bukod dito, malaki rin ang epekto ng bagong karanasan o tinatawag na novelty. Noong bata pa tayo, halos lahat ng bagay ay bago. Unang araw sa paaralan, unang kaibigan, unang lakad sa mall. Ang mga bagong karanasang ito ay lumilikha ng mas maraming detalye sa ating memorya. Kaya kapag binalikan natin ang mga ito, tila mas mahaba ang panahon. Sa kabaligtaran, habang tumatanda tayo, nagiging mas routinized ang buhay. Pare-parehong trabaho, parehong schedule. Dahil dito, mas kaunti ang memorable markers na naiipon sa utak. Kaya kapag binalikan natin ang nakaraan, parang mabilis lang itong lumipas. Ang perception ng oras ay malaki ring kinalaman sa attention. Kapag tayo ay lubos na nakatuon sa isang gawain, lalo na kung ito ay enjoyable, tila lumilipad ang oras. Ito ay tinatawag na flow state. Kapag tayo ay bata, madalas tayong bored o naghihintay. Halimbawa, naghihintay matapos ang klase o dumating ang Pasko. Sa ganitong sitwasyon, mas ramdam natin ang bawat segundo. Ngunit bilang matatanda, kadalasan ay abala tayo. Abala tayo sa trabaho, responsibilidad, problema, kaya hindi na natin namamalayan ang pagdaan ng oras. May mga pag-aaral din na nagsasabing may kinalaman ng biological changes sa ating utak. Habang tumatanda, bumabagal ang processing speed ng brain at nagbabago ang paraan ng pag-handle ng impormasyon. Ito ay konektado sa isang konsepto sa neuroscience na tinatawag na temporal perception. Bukod dito, ang neurotransmitter na dopamine na responsable sa motivation at reward ay unti-unting bumababa habang tayo ay tumatanda. Dahil dito, mas kaunti ang excitement at novelty na nararanasan na nagdudulot ng pakiramdam na mas mabilis ang takbo ng panahon. Isang simpleng halimbawa, kapag nagbakasyon ka sa isang bagong lugar, tila ang haba ng araw dahil maraming bagong karanasan. Ngunit kapag bumalik ka sa normal na trabaho, parang mabilis ulit ang oras. Ito ay nagpapakita na ang oras ay hindi lamang sinusukat ng relo, kundi ng lalim at dami ng karanasan. Bagamat hindi natin kayang kontrolin ang oras, maaari nating baguhin ang paraan ng ating pagdama dito. Subukan ng mga bagong bagay, maglakbay, matuto ng mga bagong skills. Basagin ang routine kahit simpleng pagbabago sa araw-araw. Mag-practice ng mindfulness, maging present sa kasalukuyan. Limitahan ang autopilot mode, maging aware sa ginagawa. Sa ganitong paraan, mas napupuno ang ating memory ng meaningful experience na nagdudulot ng pakiramdam na mas mahaba ang ating oras. Sa totoo lang, ang pakiramdam na bumibilis ang oras habang tumatanda ay hindi dahil sa mismong oras, kundi dahil sa pagbabago ng ating perception, karanasan at memorya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito,
mas nagiging malinaw na ang oras ay isang subjective na karanasan. Isang bagay na maaaring maapektuhan ng ating pamumuhay. Kung titignan, ang oras ay hindi naman talaga bumibilis habang tayo ay tumatanda. Nakadepende lamang ito sa kung paano natin ito gagawing makabuluhan at paano natin nanamnamin ang bawat segundo ng may pasasalamat at saya sa oras at panahon na mayroon tayo, kagaya ng isang musmus na bata. Kung nagustuhan niyo ang video ito, mag-like, mag-subscribe at huwag kalimutang i-share ang ating video. Hanggang sa muli!